Sa ngayon, ang gusto ng ating secretary is iakyat yung taripa partially to 25 tapos 35. Pero ang tingin namin is dapat pag-usapan sa Kongreso at Senado ito dahil on session ang tariff kasi ang pwedeng mag-increase is ang ating Kongreso. So kaya ito yung tinututukan natin na request natin, tinulatan natin si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Chis Escudero, and of course ang ating Congressman Martin Berga para at least papag-usapan itong tariff concern natin. Kung kayo po yung tatanungin, saan po ba yung mas mainam? Taasan po yung muli sa 35% yung taripa para sa benefit na rin ng mga magsasaka o ito pong import ban? Mas maganda yung itaas yung tariff, no? Kasi kung makikita natin, kung itaas yung tariff, yung import na papasok naman pupunta dun sa taripa and wala tayong nakikitang problema dun sa market. Ibig sabihin, free flowing yung market at itong tariff, pagpasok dito, protection sa ating magsasaka, ang tingin natin mas maganda yung ganun na sistema. Opo. Noong nasa 35% pa ang taripa ng mga imported na bigas, no? Yung during that time nung ito po ay mataas pa yung ating magkano po ba yung presyo sa mga imported na bigas at kung ihahambing ito sa presyo ngayon, mas mataas ba nung una, nung during 35% pa? Yung bago ito nung lubusang tumaas po, no, kaya binaba yung sa paunang implementasyon ng 35% na taripa. Kamusta yung presyo nito noon kumpara po sa ngayon na engineer? Yeah, kung ibase natin doon sa presyo kasi dati umabot ng $620 per metric tons. Ngayon kasi nasa $358 per metric tons. No? Malaki yung binaba ng presyo sa international price. So ang tingin natin yung tariff naman nung hanggang December, hindi nakatulong dun sa pagbaba ng presyo ng mga nasa merkado. Kaya nag-implement ang DA ng MSRP. So ibig sabihin, yung ginawa ng NEDA na pagbaba ng taripa, hindi talaga nakatulong dun sa retail. Bumaba lang tayo dun sa presyo nung bumaba yung international price. No? World market price na naging January nasa $378 na lang per metric tons. Kaya yung presyo ng bigas, kung makita natin, January, February, bumaba yung presyo dahil dun sa international price. Hindi dun sa tariff na in-implement ng NEDA, na inano ng NEDA. So ang inaano natin, mas maganda pa rin ibalik yung tariff sa 35% dahil nag-normalize na yung itong international price na $358 to $420 per metric tons na lang. Opo, ano po yung naging paliwanag naman sa inyo ng Department of Agriculture? Bakit hindi nila maibalik-balik considering dati nung nasa 35% pa yung taripa, mataas pa nga yung presyo noon ng bigas na imported na bigas at first. Kumpara ngayon, parang halos kalahati na yung talagang ibinaba nito. Ano yung parang pumipigil? Bakit hindi kayang maiakyat na sa 35 pero mabilis ang pagpapababa?
Ang nag-implement ng pagbaba is yung NEDA, no? And DOF. Ah, ang sa ngayon, ang gusto ng ating secretary is iakyat, no, yung taripa partially to 25 tapos 35. Pero ang tingin namin is dapat pag-usapan sa Kongreso at Senado ito dahil on session ang tariff kasi ang pwedeng mag-increase is ang ating Kongreso. So kaya ito yung tinututukan natin na request natin, no? Tinulatan natin si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Chis Escudero, and of course ang ating Congressman Martin Berga para at least papag-usapan itong tariff concern natin. Opo, linawin ko lang, doon sa pagpapataas ng taripa, Kongreso na yung nakatoka, yung pagbaba pwedeng hindi yung Kongreso? At that time kasi hindi on session ang Congress. Tiniming ng NEDA na ibaba yung taripa nung walang session ang Congress. Pagdating ng session ng Congress, dapat kasi ang Kongreso ang magkaroon ng yun ang yun ang nasa batas. May power na itaas yung taripa. Opo. Dito naman po ako sa para sa mga magsasaka engineer kasi kung matatandaan niyo po, nabanggit din ng gobyerno na merong nakalaang pondo para sa fuel subsidy kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo nitong nakalipas. Pero natuloy ba ito sa hanay po ng mga magsasaka? Kasi dito po sa hanay naman ng transportasyon, hindi rin naibigay sa kanila considering biglang baba naman. Pero yun nga, nakagastos na sila ng malaki din dahil dun sa pagtaas na yun. Kaya humihiling po sila na dagdag pasahe po. Sa hanay po ng mga magsasaka, meron din po bang ganon na request? Alam mo, Admar, yung isa yon sa concern na magsasaka, no? Na kung paano implement yung gas allowance dun sa tulong sa fuel sa magsasaka. Secondly, ang concern is yung RCEP na collection ng 2014 na dapat may latag ng 2015 up to daw hindi pa rin naibibigay, no, yung last planting season na dapat binigay na. Hindi namin alam bakit saan pumunta yung pondo na yan. Dapat malaman natin. Doon sa budget hearing siguro kailangan pag-usapan yan. Nasaan yung pondo. And yung fertilizer subsidy, up to now, yung Region 1, hindi pa rin nabibigay yung fertilizer na commitment ng Department of Agriculture. Hindi namin naintindihan bakit gano'n nangyari. Yung Region 3 kasi naibigay na pero yung Region 1 wala pa, no? So hindi ko lang alam yung other region kung na-deliver. Balita namin yung Region 4 wala pa rin and other regions. So ito is malaking problema. So yung subsidy na nababanggit ng government hindi nakakarating dun sa magsasaka. Po. Engineer, huli na lang dahil nga po si Senator Amy Marcos ay nanawagan ng Banana Rescue Plan. Ito ay sa gitna nga po ng pagbagsak ng exports ng saging. Ano ho ba ang inyong reaksyon po dito? Yeah, ang kailangan talaga natin yung market natin, no, na ma-dispose itong mga tanim natin
dahil malaki is I think going China. Ito is what may negotiation tayo with China para at least mabili yung mga produkto natin, no? Kagaya ng banana na malaki dati ang ina-absorb ng China dun sa market natin. Of course, yung Amerika, we hope na i-absorb yung atin produkto, no? Na idala doon. Pero I think kasi yung sa atin dito is ang pinataw sa atin is around 19% tariff, no? Compare dun sa export nila dito sa ating bansa is zero tariff. So yun, talo talaga tayo. So kailangan makita kung ano yung mga produkto na makakatulong, no, dun sa export natin sa other countries like banana. Opo. Pero sa tingin po ninyo, nakaapekto ba yung relasyon din natin ngayon na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas pagdating po dito sa mga export products po natin? Lalo't nabanggit po ninyo, nangunguna ang China pala dito sa ating merkado para po dito sa produktong saging natin. Sa tingin ko sa trade naman na kailangan mag-usap to. Dahil yung away naman ng West Philippine Sea is matagal na yun, no? Yung claim ng West Philippine Sea and ang China and other countries is matagal na yon. So ang tingin natin is mas importante yung communication with China para at least ang ating produkto pwede magbenta doon sa lugar nila. Po, dagdag pa nga ni Senator Amy Marcos yung Cavendish na saging, yung pangunahing uri ng saging na ini-export natin at bumubuo ito ng kalahati ng kabuuang produksyon ng saging ay nakakalikha pala ng mahigit 300,000 trabaho sa buong bansa at nagbibigay ng aabot sa 42.3 billion pesos na taunang sahod, engineer. Kaya dapat ito matutukan. Yeah, oo. Lahat na naman, yung exporting natin like pineapple, kailangan tutukan yan. Itong banana industry. And of course, yung coconut natin. So, yan, yun ang malakas sa export natin. Majority naman is yung pagpasok, no, importation ng other produkto na puwapasok sa ating bansa. Alright, engineer, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po, nakikinig sa mga oras na ito. Yeah, ang hiningi lang naman natin almost maliit lang, no? Kung makita natin is yung 130 per day sa ating income na magsasaka, maliit yun sa minimum wage na nakikita. So ito is para at least tuloy-tuloy lang, no, na makatanim ang ating mga farmers. So we hope na mapag-usapan ito sa Kongreso at Senado pag-akyat ng taripa ulit sa 35% para yung tariff collected mapupunta sa magsasaka.